This episode of Tito J Diaries is brought to you by Kimi no Taco. Nang matapos kaming mag-general cleaning, nagbitbit ako ng mga kalat sa isang bakanting bahay kung saan iniimbak namin lahat ng mga recyclable materials. Hi! So, nandito tayo ngayon sa isa sa mga bakanting bahay kung saan nilalagay namin yung mga materials na pwede pang gamitin. Actually, itong bahay na to, ginagamit to ng mga staff dati ng Nanay Josie's Kainan sa Kubo nung may mga staff pa na nag-i-stay in. Ang nangyari dahil sa bagyo, nasira yung bubong, tapos humina yung sales mula nung 2022. So, hindi na naipagawa. So yun, sa ngayon nga, storage ito ng mga recycled materials na pwede natin gamitin sa arts and crafts. Hi guys. Actually, hindi naman masyadong maliit tong space na to. Medyo maluwag din siya, kaya lang masikip talaga siya ngayon dahil sa mga kalat, sa mga materials. Para sa iba, basura yung mga yan, no? Pero para sa akin, content material yan eh. Kailangan ko lang ng sapat na panahon, no? At mga idea para ma-convert ito into something. Kasi pwedeng gamitin tong mga materials na to sa arts and crafts eh. Pero sa totoo lang, yung iba talaga dito, mga kalat na ano, kaya lang hindi ko pa nasusort talaga ng mabuti isa-isa kung ano yung mga pwedeng itapon na at saka yung pwedeng pakinabangan pa as a material para sa arts and crafts. Kagaya ng mga plastic bottles na nandito, ayan, ito, yung mga galon ng Wilkins, pwede pa yung mapakinabangan, pwede siyang gamitin sa pagtatanim, di ba? Pero yung iba dito na sort na, kagaya niyan, makikita nyo sa likod, meron tayong drawer dyan kung saan nakasort na yung mga materials, no? Doon sa pinakailalim, nandyan yung, ayun, nandyan yung tin can, tsaka metals, yung plastic materials, electronic parts, tapos sa pinakataas yung mga random materials, no? Na maliliit, tsaka yung mga corrugated boxes. Ito mga iisa-isahin pa natin 'yan. Nandito rin nga pala sa space na 'to yung yung bisikleta namin. One day ipapakilala ko sa inyo yung bisikleta na 'to. Papangalanan natin siya, no? At magamit natin sa mga future content natin, no? Ayan, meron tayo. May sirang heater. May sirang blender. Ito, ano ba 'to? Pizza pan. Parang iniisip ako dito. Parang may naiisip akong gawin dito Sige. Dali natin to. Let's do this. Kamusta? Para lang alam nyo, 3 weeks ago na yung intro video na napanood nyo. Naging busy kasi ako nito mga nagdaang araw. At ito ang dahilan. Nagkaroon ng bagong bukas na night market dito sa bayan ng Halahala, Rizal. Ang Minis Market. Naglagay kami ng stall namin which is yung Kimi no Taco. Ang pangunahing tinda namin dito ay takoyaki. Pero meron din kaming sushi, onigiri at kimchi. Ang setup, si Rochelle ang tagaluto at tagagawa ng mga produkto. Meron lang siyang katulong na ilang mga staff. Tapos, ako ang taga-bitbit sa night market at taga-tinda. Dati na naming business to ni Mrs. Kung matagal na kayo dito sa channel na to, malamang nakita nyo na yung video ko dati. Kung saan, nag-DIY ako ng menu board na medyo mema ang resulta. Pero sa totoo lang, ang DIY talaga ron ay itong cart na to ng Kimi no Taco. Nakalaunan, binenta rin namin dahil hindi na masikaso mula nang magbuntis si Rochelle. Pero guess what? Dahil dito sa Minis Market, nabuhay muli ang Kimi no Taco.
Mula sa pagiging isang food cart, ito po ay isa ng food stall. Dito lang po yan sa bayan ng Alahala, Rizal, sa gilid ng 7-Eleven. Pasok lang kayo, makikita nyo na tong booth ng Kimi no Taco sa left side at ng iba pang mga street foods na talaga namang nakakatakam. Okay, so back to regular programming. Nabanggit ko na may plano akong gawin dito sa mga piraso ng tabla na to. Naisip ko lang na baka pwede natin tong gamitin sa paggawa ng diorama. Meron ako ritong mumurahing dollhouse na nabili ko dati sa nagsarang grocery store sa tabi namin. Yung ibang kakailanganin, bahala na si Batman kung saan natin pupulutin. Basta ang gagawin ko rito, gagawin natin tong haunted house. Tara, let's do this! Sinimulan ko ang paglikha sa proyektong ito sa pamamagitan ng paglilinis at pagpapakinis ng lumang pizza pan na ito na magsisilbing base ng ating haunted house diorama. Sunod ay kailangan ko naman itong pagdugtungin gamit ang pako at martilyo. Pabiyak. Ngayong handa na ang base ng ating diorama, ang haharapin ko naman ay ang pagpipintura nitong dollhouse na to. Gamit ang white gesso primer at black acrylic paint, gagawa tayo ng kulay gray na magsisilbing primer ng ating dollhouse. Pagkatapos matuyo ng primer na gray, sunod nating kukulayan ay yung ilan sa mga detalye ng haunted house, gaya ng bubong at yung mga frame ng bintana at pinto. Ang ginamit nga pala natin na kulay dito ay burnt sienna at nilagyan natin ng konting black para maging mas dark. Hi guys, so ayan, medyo malapit na tayong matapos dito sa haunted house na ginagawa natin, no? And inabot tayo ng medyo matagal-tagal bago natin to na ipagpatuloy, pero okay lang, no? Kasi okay na tayo dito eh, dinadagdagan lang natin ng texture yung mga dingding ng haunted house. So kung paano natin siya gagawin, simple lang, gagamit tayo ng white paint. Make sure na yung brush natin ay dry. So, konting-konti lang, no? Kasi ang purpose lang naman ito ay magkaroon ng texture yung dingding ng haunted house natin para magmukha siyang naluma lang, no? So, lagyan din natin yung gilid. Yung mga hakbangan, kailangan din natin yung lagyan. Yung idea is para siyang nagfe-fade na pintura or yung mga gas. Okay lang mo. Ito, lagyan natin. Lagyan natin yung mga yan. Lagyan natin kahit itong mga side na to. So, ayan. No? I think okay na siya. Okay na to. Pero, bukod dyan, lalagyan din natin yung mga gilid ng parang signs na medyo nagka-crack yung bato para magmukha talaga siyang semento, no? So, kailangan natin this time medyo dark na kulay, no? Kailangan natin syempre ng black. Proceed tayo sa next natin na step.
Kuha tayo ng konti. Okay, gamit lang natin stick. Hindi tayo gagamit ng brush, no? So, ito lang gilid. Yan, lalagyan lang natin siya ng medyo madilim, oh. Yan, itong gilid na to, lalagyan lang natin yan ng lines. And then, mula dun sa ginawa natin na yun, maglalagay tayo ng parang crack. Pwede rin dito naman tayo manggagaling, no? Okay. So yan, parang ganyan lang gagawin natin. Dadagdagan natin yan, no? Dadamihan pa natin. Para sa akin okay na to. Okay na yung kinalabasan niya. Ayoko nang masyadong dagdagan kasi baka magmukha na siyang marumi instead na magmukhang haunted. So ngayon tapos na yung main subject ng ating diorama. Lalabas naman tayo para kumuha ng mga elements na idadagdag natin dun sa base na gagamitin natin para dito. Okay, gaya ng mga puno, mga bato at iba pa, no, lupa na rin, no? So let's go. Let's do this. You know, so heto na yung nahagilap nating sanga. I think perfect to para dun sa pinaplano natin talaga na kalabasan ng ating haunted house diorama, no? Hindi naman natin gagamitin itong isang buo na to. Pipili lang tayo ng mga part nito na pasok dun sa shape ng puno na gusto nating ilagay dito sa ating diorama, no? Pero bago tayo dumiretso doon, meron akong nakalimutan na kailangan muna pala natin gawin. No, kasi, ilalapag muna natin ito rito. No, kasi, itong diorama natin, hindi pa yung nakakabit, no? Kakabit pa lang natin yan. Gusto ko sana lagyan siya ng bakod dito sa paligid. So, meron tayo ditong mga recycled na chopsticks na gagamitin natin para ikabit dito sa paligid na to at gawing bakod. Bago natin ilagay lahat in place, yung mga elements natin, kakabitan muna natin to ng bakod. Let's do this.
the next day. Hi guys, time check muna tayo. Ang oras natin is 2:40 AM. Ako na lang gising, tulog na silang lahat. Malakas ang ulan, hindi ko lang alam kung naririnig nyo. And pagod tayo galing sa night market, no? Pero overdue na tong project na to so kailangan na natin siyang tapusin, no? At ayan, so nandito na lahat ng materials na kailangan natin. Namulot ako ng ilang mga bato kanina. At syempre may lupa tayo. Mamaya makikita nyo kung saan natin ilalagay, no? Yung ilang mga sanga. Etong mga sanga na to, pinutol natin to kanina, no? Pinili ko na kung alin yung sanga na okay dun na i-apply dito. So meron tayong tatlo dito. Titingnan ko lang kung alin dito yung babagay. Actually, isa rito hindi natin gagamitin. Ayan, meron tayong wood glue, yung ginamit natin last time. Glue gun, kailangan din natin to. And itong fairy lights, no, mamaya papakita ko sa natin ito ikakabit, no, kasi ito hindi pa yan nakadikit, no. Kanina, kasabay nung pagputol nitong mga sanga na to, nag-drill din tayo, no, binutasan natin itong base natin, no, at ito yung butas siya. Ayan, naglagay tayo ng butas dyan natin ilulusot yung fairy lights, no, and then naglagay tayo ng hukay dito, gamit din yung drill kanina. So, hindi na natin ito patatagalin, no? Para hindi tayo umagahin. So, umpisahan natin dito sa fairy lights. Ikabit muna natin siya. Okay na, so na-fix na natin siya. Ngayon ang tanong, kung gagana ba to, testing natin kasi last year pa to nung ginamit to ng birthday ni Jacinto gumana naman. Kaya gumana naman siya, no? So, goods na tayo dyan, no? Ngayon, kailangan naman natin i-fix yung anti-dose. Ito ngayon, ang hindi ko sigurado kung didikit ba to kapag ginamitan natin ng glue gun. So, para sigurado, pang siguro lang, magagamit tayo ng wood glue. So, ito muna. Siyempre, glue gun muna. Ay, hindi, huli natin yung glue gun kasi mabilis yan matuyo. No? So, meron tayong napulot dito na, ice cream stick. Okay, lagyan natin ng glue gun, ng wood glue. Okay. Okay na yan, yung ganyang dami, no? Pwede na yan, no? Pahid. Palat natin ng konti sa gitna. No, yung sa gitna. Ang lalagyan natin. Pero medyo kakapalan pala natin. Kasi natin alam kung mag-a-attach yan. Anyway. Okay. Okay tayo dyan. Next. Saka natin yung gagamitan ng glue gun. No? Ayan na. Naikabit na natin siya. No? So next. Yung mga elements naman. Lagay na natin, pili tayo kung anong maganda rito sa mga puno na to. Pwede natin gamitin puno. Testing natin. Nakikita niyo ba? Medyo ilapit ko para okay. Ano ba? Okay ba to? Or ito? I think mas okay to. Itong dalawang to. So, hindi na natin to kailangan. So, ito, wood glue ang gagamitin natin. So, yung yung hukay na ginawa ko kanina, gamit yung drill, doon natin nilalagay yung wood glue. So, yun lang. Nilagyan lang natin, no? Tapos, pwede natin ilagay dyan yung puno. Ito tumutumba siya ngayon kasi hindi pa tuyo yung wood glue So, ang trick natin dyan, ididikit natin pansamantala yung isang sanga dito sa bahay. Pero konti lang, konting glue gun lang kasi baka maging obvious masyado, papangit. Naman, sa kabilang side. Ganun ulit yung trick. Medyo yung sanga na didikit na, bumagsak, di ba? Kailangan talaga may So, trick muna natin dito. Yan. So, doon tayo naglagay ng konti. Doon natin siya isasandal. Yan. Okay na siya, I think. Medyo na-fix na natin siya. Next na kailangan natin,
ay yung mga bato. So ito yung mga bato natin, no? Meron tayong iba't ibang klase ng mga bato, pero hindi naman masyadong marami. No, kasi ilalagay lang natin yan dito para lang magkaroon ng ng ibang elements. So, ang gagamitin natin dito ay glue gun, no? Sa bato, sa bato glue gun. Tingin ko hindi ko magagamit lahat 'to. Kasi gagawin din lang naman natin 'to para matakpan yung glue nung ito yung una natin ikabit. Harang natin siya dito. Yun fix na. Para hindi kita lang para hindi kita yung dinikitan natin. Ayan yung nilagay natin. Okay, ganyan na itsura niya. So next natin kailangan ay maglalagay na tayo ng wood glue. Spread out natin yung wood glue sa paligid kasi lalagyan naman natin siya ngayon ng lupa. Okay. So pag naglagay tayo ng lupa, okay lang kahit lumagpas dun sa pandikit kasi ipapagpag natin siya mamaya Make sure lang na durog yung lupa, no? Para dumikit siya ng maayos. Final na to. Okay na siya. Final na, no? So, final touch natin. Lalagyan ko ng pintura tong bakod niya, no? Para mag-complement dun sa design. Hindi ko na ipapakita yung process na yun, no? Pero yung next video natin, B-roll na yun ang final output nito. Right? Let's do this!